A blessed good day mga kanyubi, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to protect your data using Google Sheet. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first, open muna tayo ng ating mga Google Chrome. So, pwede tayong gumamit dito ng Mozilla Firefox or kahit anong search engine na gagamitin nyo, pwede dito. So first step natin in protecting our data using the Google Sheet ay syempre pupunta tayo sa Google Sheet natin. So, under the Google page, bababa lang tayo at i-open natin tong Google Sheet natin. So as you can see, nandito na tayo sa Google Sheet. Then next is open tayo ng blank spreadsheet. So gagawa tayo ng ating spreadsheet temporarily para at least mapakita sa inyo kung paano natin protektahan yung data natin. So delete ko lang yung nakasulat. So next step, so i-view ko lang muna ng let's say 50% para mapakita ko sa inyo, or 75 na lang. So 75%. So next step natin, dito magsusulat ako dito ng names. Sabihin natin this will be your student name. So I'm going to bold i-ano natin siya, i-center. Then here is our first quarter grade and second quarter grade. So dito sa dulo, dito natin kukumputin yung first semester grade niya. Okay, so pwedeng maging senior high school, pwedeng college na rin siya, no? So let's say ganyan ang gagawin natin. And I'm going to highlight it, i-bold natin siya para at least medyo okay ang itsura. Then kulayan natin siya into yellow. So the next step, lalagyan natin ng name. So para hindi na tayo mahirapan, open tayo ng new tab. So search tayo dito ng 1,000 names. Okay, so 1,000 random names. So ito yon. And open nyo lang siya. Then mamimili lang kayo dito ng names. So let's say highlight lang natin itong mula number 1 hanggang sabihin natin 10 lang. Konti lang para madali tayo matapos. Then balik tayo dito at i-paste natin dito sa names. Okay, so andyan na ang names natin. So pwede nating palakihan. Yan. Then adjust natin yung size ng column natin. Then the next step, kulayan natin, lagyan natin siya ng tables para at least ma-identify natin kagad. Now, so mag-iimbento lang tayo ng grades nito. So halimbawa, grades niya ay 85, 83, 79, let's say 89 dahil first grading pa lang naman. Tapos let's say 82, 75, tapos let's say 86, 90, then mayroon tayong 84, 87. Okay, so center lang natin siya, itong tatlo na to. I'm going to center it, then bold natin siya, adjust natin yung font na ganyan. Okay, so next step dito, ang second quarter na grade naman nito ay let's say tumaas siya. So 87, we have 84, 82, then we have 91, 85, then naging 79, 86 naging 88, 93, and 86, and 89.
Okay? So, kukumputin natin dito ang average natin. So, equal sign. So, let's say average nitong dalawa and close parenthesis, enter. So, mapapansin nyo, nag-autofill na ako agad. So, highlight ko lang siya. And let's format it into 2 decimal places. Let's try. Nandito. Okay, dito na lang. So, highlight natin. And 2 decimal places. Or kung gusto nyong whole number, andito lang siya. So, i-adjust natin siya dahil average na siya. Okay. Now, so paano natin po protektahan itong grades na ito? So, usually pag pinoprotektahan natin, itong may computation, ito ang ating pinoprotektahan. Di ba? Kasi ayaw natin magulo o palitan nila yung formula natin. So, paano natin ngayon poprotektahan ang ating data? So, first, ang gagawin nyo lang, highlight your data. Highlight this data. Then, followed by, select the data. And, after that, select protect sheets and ranges. So, if you want to protect the entire sheet, pwede rin. Na walang makakapag bago. No? So, hindi nila mai-edit. So, in this presentation, ranges ang gagamitin natin dahil nag-range tayo. So, same procedure lang siya kapag if you want to protect all the sheets, no? And click nyo lang itong protect sheets and ranges. Then, followed by enter description nitong data. So, let's say protected grades. Okay? Then, after nyan, so we have a range dito. Kung ito yung range natin, range. Pag sheets naman, ito ang pipiliin nyo. So, the entire sheet, no, mapoprotektahan. But in this presentation, range lang ang i-specific natin kasi usually sa range lang tayo kailangan natin protektahan. But in your case, kung gusto nyo yung sheet, pwede rin natin gawin. No? So, iyan lang din ang gagawin nyo at halos same procedure din lang. Okay, so pag kinlik nyo yan, anong sheet na ito? Makikita nyo dito, sheet 1, the entire sheet 1, except center or certain cell, pwede, or hindi, then set permission nyo na. So, ganun lang siya kadali. Then, dito naman, sa range, i-range natin siya, then after that, set permission na rin. So, dito sa set permission, mamimili ka if kung sino yung gusto mo makapag-edit lang, ikaw lang ba? Or may ibang tao, no? So, kung ikaw, only you lang ang gagamitin nyo. If mayroon kayong ibang pwedeng payagan na makapag-edit nun, pwede nyo i-custom ito. Then, dito sa baba, ilagay nyo yung name or yung email address nila. And after that, click nyo na yung done. Okay? Kung napindot nyo rin ang custom at gusto mo ikaw lang, gaya nito, click mo rin lang ang done. Then, automatic magsisave siya at mapapansin nyo, protected na ang grades natin. So, dito may logo siya dito nakalagay ng edit. So, naka-sign in ako dito, kaya pwede ko itong mabago. And if iba ang naka-sign in dyan, hindi ito mababago or may edit itong formula na nilagay natin dito. So, ganun siya kagandahan. Mapoprotektahan nyo ang range natin dito or ang sheet. Parang Excel din siya. So, sa Excel, napoprotektahan din natin ang data natin. Dito sa Google Sheet, mapoprotektahan din natin siya. Kasi kung anong mayroon sa Excel, Microsoft Excel, mayroon din tayo dito sa Google Sheet. Ganun lang po kadali ang paggawa nitong protecting our data here in Google Sheet. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon
para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie, hanggang sa muli. God bless and stay safe.